Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 5:04 ayon sa Philippine Standard Time at ito na nga po ang araw na pinakahihintay nating lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat ha. At para nga naman maging makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Pasko, sama-sama tayo ngayong araw na ito at syempre pa magsha-sharing din tayo ng kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na uuna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Ari Bayona, makakasama nyo ngayong araw ng Pasko, December 25, 2013. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Isang pagbati po na magandang umaga para sa mga katulad naming nagtatrabaho ngayong araw ng Pasko, para po sa mga nandyan po sa mga tindahan at ganoon din po sa mga call center. Mabuhay po tayong lahat na nagtatrabaho ngayong holiday, no? Serbisyo publiko para po sa ating mga kababayan ngayong araw ng Pasko. At ngayon nga po ay Pasko, no? Kapanganakan ni Jesucristo. Isinilang siya sa isang abang sabsaban sa Bethlehem. Ito ay isang mensahe para sa ating lahat na maging mapagkumbaba anuman ang iyong estado sa buhay. Ngayong araw, offer a prayer to Jesus and thank Him for coming into our lives. At mga kababayan, at this point, atin na po nga alamin ang lagay ng ating panahon. Atin nga po mga kapanayam, si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Miss Dadivas. Merry Christmas! Yes, Merry Christmas and good morning din sa'yo, Harry. Right, Ms. Dadivas, ayon nga po sa special weather outlook for Christmas na nilabas ng Pag-asa, dalawang weather systems pong nakakaapekto sa atin ngayong araw. Ang northeast monsoon at ang trough ng low pressure area. Unahin po natin yung northeast monsoon. No? Ito nga po yung nagbibigay sa atin ng malamig na panahon ngayong Pasko. And having said that, ano nga po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon? Ang 5 lowest temperatures, yun pong sa may Basco, Tugigaraw, Baguio, Tagaytay, and Alright, so yun nga po yung mga lugar kung saan po natin naitala ang mga lugar na may mabababang temperatura. Ms. Dadivas, patuloy pang magdudulot ng pagtataas ng gale warning ang hanging amihan at anong mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? sa ngayon po, nakataas ang gale warning sa may seaboards ng Northern Luzon at sa Eastern Seaboard po ng Central Luzon, Southern Luzon, and Eastern Visayas. Pero inaasahan po natin, baka mamayang hapon magbababa na tayo ng gale warning sa may bandang Eastern Visayas at posible pong may patuloy pa rin magkakaroon pa rin ng gale warning sa may seaboards ng Luzon. Alright mga kababayan, ingat po tayo dyan na lalong-lalo na po yung mga mangingisda, no? Nang sa gayon, hindi po tayo mapahamak dahil nga po magiging rough to very rough ang lagay ng ating mga karagatan. Ms. Dadivas, puntahan naman po natin ang trough ng low pressure area. Nakaka-apekto pa rin po ba ito sa atin? Kasi kahapon, nabasa po namin sa forecast ng Pag-asa na intertropical convergence zone na nga po yung nakaka-apekto dyan sa Mindanao. And having said that, anong mga lugar po ba ang makararanas ng maulang panahon dahil nga po yan sa ITCZ or sa trough ng LPA? Inaasahan ba natin na papasok itong LPA sa bansa? At magiging bagyo pa ba ito o posible ba itong mag-diffuse? Ano po ba yung ating tinitignan ngayon dyan po yan sa Mindanao? Sa nakikita po natin, ang trough of low pressure area ang nakaka-apekto ngayon sa Southern Mindanao. So meron tayong nakikita low pressure area south of Mindanao pero hindi naman natin inasahang papasok ito. At kahapon po yun pong ITCZ na nakaka-apekto, ang ngayon medyo bumaba na po kaya trough na lang po ang nakaka-apekto ngayon sa Mindanao. Alright mga kababayan, narinig po natin si Ms. Dadivas, no, bumaba po itong epekto ng ITCZ kung kaya't ang nakaka-apekto po dyan sa Mindanao, trough pa rin ng low pressure area. Ms. Dadivas, follow-up question lang po, no, ito pa bang trough ng low pressure area magpapaulan din sa Visayas? Kasi nabasa po namin sa update ng Pag-asa na naka-red alert po dyan sa Visayas. So aabot po ba itong trough ng LPA dyan sa Visayas at magpapaulan din dyan? Kahapon po halos hanggang Eastern Visayas at Central Visayas nagdudulot ng pag-ulan itong tinatawag nating flaring ng ITCZ. Pero sa ngayon po, umiiral po ang easterlies na siya pong nagdulot ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas at nag-issue nga sila kanina ng red alert dahil malakas ang paulan kanina. So sa nakikita naman natin, pahina na po ang mga paulan at posibleng magbababa na rin sila ng red alert.
Alright, mga kababayan, good news po yan ha. Inaasahan po natin na ibababa na po ang red alert dahil po itong mga pag-ulan, inaasahan na rin po natin na hihinto na rin po in a few hours time. At Miss Dadivas, in a few days time, ay matatapos na nga po ang buwan at matatapos na ang taon. Ngayon ba, would it be safe to declare na wala ng bagyo na papasok sa ating part till the end of the year? Sa ngayon po, wala naman tayo nakikita anuman sama ng panahon at halos malapit na tayo sa katapusan. No? So, posible pong wala nang mabubuong sama ng panahon or bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alright, Merry Christmas indeed! Narinig niyo po yung mga kababayan na inaasahan po natin na posibleng wala nang mabuo na sama ng panahon hanggang sa matapos itong ating taon. Pero ganun pa man, continuous monitoring pa rin syempre ang dapat nating gawin sa lagay ng ating panahon. Bilang Pangulo Miss Dadivas, anong aasahang lagay ng panahon ngayong araw ng Pasko? Pakilahad naman po sa aming lahat ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa and safety reminders po para sa ating mga kababayan na makararanas ng maulang panahon for today. Prevailing pa rin ang northeast monsoon, so asahan natin may mga paulan pa rin dito sa northern Luzon and then dito rin banda sa may Kabisayaan, eastern Visayas and Mindanao dahil naman po sa low pressure area. So the rest of the country, lalo na ang Metro Manila, ay magiging partly cloudy lamang at ang posible pa rin magkakaroon tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may kasama pagkulog, pagkidlat. Alright, maraming salamat po Miss Dadivas. Merry Christmas po sa inyo at mga kababayan. Atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster, Connie Dadivas. At this point, anong oras nga ba sisikat si Haring Araw? Ang ating sunrise 6:18 a.m., ang ating sunset ay 5:34 p.m. Ang ating moonrise 11:09 p.m., ang ating moonset 11:27 a.m. Illumination po yan na 65%. At ngayong araw ngayong Christmas, makikita po natin ang last quarter moon. Ang last quarter moon ay ang phase ng buwan kung saan ito ay half illuminated. It rises around midnight and sets at noon. At hindi naman ito inaasang makaka-apekto sa taas ng ating mga alon. Silipin na po natin ang ating tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA. Ang ating high tide 4:45 p.m. itaas po na 0.52 meter. Low tide po natin is at 9:29 a.m. itaas po na 0.05 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, atin po nga alamin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Magiging friendly ba ang ating weather sa pamamalengke para sa medianoche? Yan po ang ating alamin sa aming pagbabalik.